Oras. Bagyang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at mga militante kanina, yon ay malapit sa pinagdarausan ng Board of Governors meeting ng Asian Development Bank. Tinangka kasi ng mga realista na makalusot sa hanay ng mga pulis, nakatutok si John Consulta. Pasado alas 10 ng umaga nang dumating ang mahigit 100 realista sa Raang Sulaiman Park sa Maynila. Pero hindi pa man nakakaporma, hinarang na sila ng Civil Disturbance Management Unit ng Manila Police District o MPD. Pati yung mga nagpoprotesta gustong itago din. Kaya ang mga militante, idinaan na lang sa ingay ang pagbatiko sa sinasagawang ADB Summit sa PICC. Hindi rin pinalampas ng mga militante ang kanilang pagtatangka ng Administrasyong Aquino na itago sa mga dayuhan ang tunay na sitwasyon ng kahirapan sa bansa. Igalang nyo po ang karapatang magpahayag, lalong-lalo na ng mga mahihirap at api. Tinapalan nyo na nga sila ng pader. Ngayon, gusto nyo pa silang pigilang makapagpahayag ng mapayapa doon po sa nais nilang puntahan. Ilang bata ang kasama ng mga militante sa rally. Pinuna ito ng mga taga-Commission on Human Rights. Kung ang babatayan natin ng batas, hindi pa sila dapat. Dapat itong mga bata ay ilalagay natin sa tama. Ilang saglit pa, nagmarcha papalayo ang mga militante na dumaan sa gilid ng parke. Pero maya-maya lang. Nagtakbuhan sila sa direksyon ng Ross Boulevard at nakipagpatintero sa mga pulis para makalapit sa PICC. Pero bigo silang makalusot. Pero bigo silang makalusot. At di nagtagal, tuluyan na itaboy ng mga pulis. Andito na kabilang side, ano pang gusto niya doon sa kabila? Sobra naman yan. Bahagi naman ng CCP complex, bahagya rin ng katensyon ng tangkain ng ilang dayuhang realista na miyembro ng Global Union Federations na makalapit din sa PICC. Oh, kita mo na, nanira ka pa. Union leader sila mula sa iba't ibang bansa tulad ng India, Singapore, Mongolia, Malaysia, New Zealand, Nepal, Japan, Sri Lanka at Pilipinas. We are calling upon ADB na to respect yung workers' rights, ilagay sa projects nila ang mga karapatang ng mga manggagawa. Sa gitna ng kaliwat ng kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo, tiniyak ng pamunuan ng Philippine National Police na kanilang gagawin ng lahat para matiyak ang seguridad ng lahat ng mga dumadalo sa Asian Development Bank Summit. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, naalala niyo ba yung babaeng pipi at bingi na napaanak sa Baywalk nitong Martes? Nung gabi pala na naibalita namin siya dito sa 24 oras, napanood siya ng ilan niyang kaanak. At kahapon, muli silang nagkita ng kanyang kapatid matapos ang matagal na panahon. Nakatutok si JP Soriano. Isang lalaking nagngangalang Carlo ang bumisita kay Lotlot Hilot sa ospital ng Maynila kahapon. Nagpakilala siyang kapatid ni Lotlot, ang babaeng deaf mute na nanganak sa Baywalk sa Manila Bay kamakailan. Agad namang nakilala ni Lotlot si Carlo at kinumpirma sa mga doktor na magkapatid nga sila. Kwento ni Carlo, tumawag daw sa kanya kahapon ang 17 taong gulang na anak ni Lotlot na nasa Davao at sinabing napanood niya sa GMA News ang ina. Nakausap ko sa telepono si Therese Mary, ang anak daw ni Lotlot. Nung sa gabi na sa 24 oras na talaga, sir, doon ko nakita yung mukha niya. Doon, napaiyak talaga ako, sir. Sana okay lang siya, sir, at mahal na mahal po siya. Huling nakasama ni Carlo ang ate na si Lotlot sa Davao kasama ang kanilang ina, may 17 taon na ang nakalipas. Noon pa lang daw ay may problema na sa pandinig si Lotlot at sa Davao niya isinilang ang unang anak na si Therese Mary. Hanggang sa naglayas raw si Lotlot at bumalik sandali sa Davao. Bumalik to, nag 4 years old na yung panganay niya si Therese Mary. Yun ang uli naming pagkikita. Tapos mga ilang araw bumalik sa Cebu. Nakasama yung yung live-in partner niya. Sa kasamaang palad,
hindi na raw siya nagkaroon ng komunikasyon sa kapatid simula noon. Sa kabila raw ng mga nakaraan ni Lotlot at iba pang nangyari, handa raw silang mag-umpisang muli at maging isang buong pamilya. Masayang-masaya po na nakita ko yung kapatid ko at saka yung pamangkin ko na buhay na. Nagpapasalamat ako sa inyo, sir, na ikaw yung unang nakakita. Nagagalak din ang ospital ng Maynila dahil muling nagkapiling si Lotlot at ang kanyang kapatid. Pinatignan na rin sa espesyalista sa tenga si Lotlot kanina. The media is really a part in the teamwork of a hospital. Parehong eardrum niya butas. We will be having a thorough audio examination again and x-ray. Kasi titingnan namin kung yung mastoid niya ay nagkaroon pa ng infection para malaman kung kailangan bang operahin. Nais bumalik ni Lotlot sa Davao kasama ang kanyang kapatid at bagong anghel na papangalanan daw nilang Mary Grace. Nais din daw sanang muling makapiling ni Lotlot ang dalawa niyang anak na nangungulila sa kanya. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, eksklusibo, boost na hold up sa EDSA, mga sospek nagpanggap daw na nag-aaway. Isa pang eksklusibo sa larangan naman ng politika. Yang si Joey De Venecia na yan pinalitan ni Peping Cojuangco bilang Secretary General ng partidong PDP Laban. Mga magulang ng dalawa sa mga estudyanteng hindi pinagmarcha sa graduation sa Cebu, idinimanda ng eskwelahan. Si Dolphy, tumatakas-takas daw para makalabas ng bahay. Tututukan natin kung bakit sa pagpapatuloy ng 24 oras.